pagdating sa San Vicente Elementary School, ang tahanan ng Tawis Regional Education. Ang tahanan kung saan hubog ang mabuting asal sa pamamagitan ng arte. Regional Development Empowering Learners Character. Halina't tuklasin natin ang mga programa at proyekto ng ating paaralan at ang mga pasilidad na dito lang makikita sa ating paaralan. Nandito po tayo sa Ardent Kiosk. Dito makikita ang reflection corner. Dito natin makikita ang organizational chart of Project Simpat, 12 points ethical values, Bible verses, and leaflets. Sa parteng ito, makikita ang values wall ng aming paaralan. Dito mababasa ang mga tulang may temang makadiyos, makakalikasan, makabansa, at makatao. Dito naman natin makikita sa wall na ito ang 12 ethical values, ang Ardelt Park kung saan mababasa ang mga Bible verses, ang nakastanga ergo or polite expressions, nandito rin ang replika ng Holy Family, at pamilyang nagtutulungan o agoroful. Sa bahaging ito, makikita ang museo ng ating paaralan na tinawag naming IP Itawes Ardelt Indigenous Village na kung saan makikita ang balay ni Kakay Primo. Sa bahaging ito, makikita ang Pook Libangan. Dito naman po makikita ang mga sinaunang kagamitang panggistik. Dito naman po makikita ang mga kagamitan sa pagsasaka at kagamitan po sa pangingisda. Dito naman po makikita ang mga kagamitan sa kusina at ang bahay kubo na pinapapalooban ng pag-casualized reading material. Sa bahaging ito, dito makikita ang Kid Kiosk, ang kabataang iwas droga kiosk. Dito mababasa ang mga kasabihan sa pag-iwas ng droga. Mga minamahal naming mag-aaral, dito tayo naglilibang at naglalaro. Dito makikita ang play apparatus ng paaralan. Makikita natin ang ating mga kamag-aral na nag-e-enjoy sa paglalaro. Sa bahaging ito naman ang school canteen. Dito namin pinapakain ang mga batang kulang sa sustansya at mahina ang katawan. Dito rin namin pinapakain ang mga mag-aaral na walang baon at galing sa laylayaw. Naniniwala kami na sa paaralang San Vicente, walang bata ang dapat magutom. Isa po ako sa napili na tumanggap ng feeding sa Project GACAP. Kami po, 10 ng aking mga kasamaan ay sama-samang kumakain dito sa paaralan. Masasarap na pagkain ang inihahanda nila para po sa amin. Natuto po kaming magdasal bago kumain at lagi din naming isinasaalang-alang ang kalinisan. Malaki po ang kabutiang dulot nito sa aming pag-aaral, lalo na po sa aming kalusugan. Natutugunan po nito ang aming pangangailangan at nagiging masipag po kami sa pagpasok lagi sa paaralan. Tumaas din po ang aking marka. Salamat po sa aming guro na masisipag at sa lahat ng nagbibigay tulong sa programang ito. Magandang araw po. Ako po ay isa sa mga napili na tumanggap ng feeding sa Project GACAP. 3 beses po sa isang linggo kami kumakain dito sa aming paaralan. Sa tulong po ng programang ito, hindi na po ako umuwi sa tanghali para kumain. Nabigyang oras ko po ang aking pag-aaral at dahil dito tumaas ang aking mga marka at ang aking timbang. Maraming salamat po. Magandang araw po. Ako po ay isang magulang. Ang aking anak po ay isa sa tumatanggap na feeding mula sa Project GACAP. Masasabi ko po na talagang malaking tulong ang programang ito sa kalusugan at pag-aaral ng aking anak. Mula po noong nagsimula ito, hindi na ako nag-aalala na hindi makakain ang aking anak kahit nasa trabaho ako.
nakikita ko ang kasipagan ng aking anak sa pagpasok sa paaralan. Napapansin ko din ang paglusog ng kanyang katawan at higit sa lahat tumaas ang kanyang mga marka. Lubos po ang aking pasasalamat sa mga guro at nagbibigay ng tulong sa programang ito. Pagpalain nawa kayo ng Diyos. Maraming pong salamat. Yakan isang anak and nasinangkuyaw na proyekto na magpakaan ng eskwela na anak ko ng awang na and kayaw na programa ng eskwela elementary ka na upon lamnama and eksplosyon kasi mas na eskwela ka magyalo anak ko na Diyos magbanat Ang ating paaralan bilang Indigenous Peoples Education at RDELC Implementer ay nagpapatupad ng iba't ibang aktibidad buwan-buwan. Buwan-buwan, kami ay may culminating activities. May mga programa kung saan nahahasa ang galing at talino ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng iba't ibang paligsahan at tagisan ng talino. Maliban pa rito, meron din kaming Brigada Pagbasa na ginaganap buwan-buwan mula sa mga stakeholders tulad ng Graduate School ng University of La Salette at Kabataang Barangay. Ito at marami pang iba tulad ng gulayan sa paaralan na nilalahukan ng mga opisyales ng barangay na siyang pinanggagalingan ng sariwang gulay para sa aming feeding program. Kaakibat ng proyektong RDELC at IP Education Program ay ang pagtuturo sa mga bata ng indigenous knowledge, systems and practices at ang mabubuting asal sa kurikulum upang maimulat sa mga mag-aaral ang pagpapahalaga sa kultura, tradisyon at pagpapahalaga ng tribo Itawes tulad ng paggalang, pagkikisa sa lahat ng gawain, pagmamalasakit, pagbibigayan at higit sa lahat ang pagiging makadiyos ng bawat kasapi ng IP Itawes. Bilang isang mag-aaral, malaki ang naitulong sa akin ng Project Simpat sa paghubog ng aking ugali at pang-araw-araw na pag-uugali. Dati ay madalas akong nahihirapan mag-focus at minsan ay nakakalimot sa aking mga responsibilidad. Ngunit sa mga aral at programang itinuro sa amin mas natuto akong maging responsable, masipag at tapat sa lahat ng aking ginagawa. Maraming salamat po. Bilang isang mag-aaral, natutunan ko rin ang kahalagahan ng pagkikipagkapwa, paggalang sa iba, at pagiging mahinahon sa pakikitungo sa aking mga kaklase at guro. Mas nagkaroon ako ng malasakit at pag-unawa sa damdamin ng iba at mas natuto akong magpasensya at pakipag-ugnay yan ng maayos. Maraming salamat. Para sa akin, ang Project Simpat ay nagbibigay sa akin ng inspirasyon upang lagi kong piliing gumawa ng tama, kahit walang nakakakita. Dahil dito, mas naging matatag ang aking disiplina, mas maayos ang aking pag-aaral at mas nagiging positibo ang aking pananaw sa buhay. Maraming salamat po. Halina't suportahan ang RDELC at IPED program ng ating paaralan
sapagkat ito ang ating pangalawang tahanan ng ating mga anak at dito nakasalalay ang kinabukasan ng bawat mag-aaral. Mabuhay po tayong lahat!